Bahagi na ng aking buhay ang pagmumotor. Samot-saring kaganapan at karanasan ang humubog sa akin bilang rider. Ngayon, babalik ako sa aking kinagisnang ruta. Ang lumubog at makisalamuha sa problema ng masa. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, narating na natin itong Barangay Sagrada Familia dito sa Agonoy, Bulacan. Pero yung motorsiklo, kinakailangan iwan na natin dahil malalim na yung tubig baha dito sa papuntang bahay ni Manong Pasing. Dito sa Barangay Sagrada Familia, ordinaryong tanawin na ang baha sa kalsada. Ang bahang ito ay pinaghalong ulan at high tide na galing sa ilog na pumapalibot sa bayan ng Hagonoy. Pinataas ang kalsadang ito para hindi bahain ang mga daraanan. Subalit tila hindi ito sapat. Tay! Gandang tanghali ho. Magandang tanghali rin po. Kamusta po? Ay, okay lang po. At ito palagi malaki tubig. Etong lagay na to, humupa na ang tubig baha. Umupa na po. Nung una po yan hanggang kuwan. Hanggang lig. Kapag ka high tide, Malaki tubig. which is umaga, di ba? Umaga hanggang tanghali. Hanggang gaano kataas ang tubig? Hanggang kuwan po. Hanggang dito. Hanggang hita. Hanggang hita. Sa loob? Ay, hanggang lig po. Hanggang pagka sa loob. Hanggang leeg? Mas mababa kasi doon, ano? Si Tatay Pasing, tubong Hagonoy, kinalakihan na raw ang baha. Gaano ho katinding problema yung dinaranas nyo dito bunga ng ganitong klase ng sitwasyon? Na bumabaha, mataas ang tubig. Ay, malaki po. Kasi po, pagka malaki tubig, hindi na makapamasada. Alang sumasampang income. Anong epekto sa inyong mga ari-arian? Gaya ng motorsiklo mo? Ayan po, madalas po masira. Mawawasak na nga. Kinakain ng taliptip eh. Madalas po masira. Nadudurog sa kalawang. Kanina ako lumulyan, nandito ko rin. Balita tayo. Balita. Halos hindi na malinaw sa kanyang isipan ang mga alaala na nalakaran nila nang walang tubig ang silong ng kanyang bahay. Ngayon kasi, ang kanilang sala ay ang second floor na. Dahil sa baha. Yung mga gamit nyo nasisira din. Sira na po lahat. Wala na pong buo. At yung bahay nga po sira na eh. Walang sariling pamilya si Tatay Pasing. Pero sa bahay na ito, may mga kasama siya na kapatid at mga pamangkin. 10 silang magkakapatid. Ang isa rito ay may kapansanan. Inatake ng mild stroke. Ano nararamdaman nyo pagka ganyang araw-araw kayo, ganito ang sitwasyon ng buhay ninyo? Nahirapan po. Siyempre nahirapan. Ala pong sumasampang income. Paano pong kuhan? Saan ka po kukuha ng pangalawa ng pagkain pagka hindi ka malalabas? Bilang taga Sagrada Familia, ano ho yung nararamdaman ninyo kapag ganito, nakababad kayo sa baha lagi? Abay, yun pong nararamdaman din. Baka magkasakit. Kung ano po yung mga mo dito.
Yung hindi ka makapaghanap buhay. Yung gusto mong may puntahan, hindi ka makapunta agad. Buti wala pa ho kayong sakit. Eh, wala naman po. May naman po hindi nga po nagkakasakit. Oo. Ang tricycle na ito na literal na nakatungtong sa pedestal, ang kaagapay niya sa hanap buhay. Sa araw-araw ho ba namamasada kayo ng tricycle? Opo. Anong oras ang biyahe ninyo? Ay, mamaya pa mga alas 4. Alas 4 hanggang? Alas 5, alas 7, ganyan. Magkano ho ang kinikita natin? Ay, pilang mababa po na may 300. Sapat na para panggasolina? Panggasolina, Ano pa? pambiling kaunting ulam. Ang motor na nakakabit, kinakalawang na. Kalawang na sanhi ng pagkababad sa tubig baha. Talaga makakalawang ng ano. Alat na to. Ubus ang bakal eh. Lalo na yung kadena. Ubus to. Tabang tsaka alat naghahalo. Durog ang motor mo dito. Pagka ganito. Yung sidecar, stainless, pero apektado pa rin ng tubig. Pero nakikita ko yung motor mo, kinakain talaga unti-unti ng tubig na. Pati yung suspension, yung kadena, yung plato, wala. Pero hindi ka natatakot pagka lumalabas. Hindi naman po. Bago lang po yun. Bago palit lang po dati. Yung motorsiklo, ilang taon na? 15 na po. 15 years na. Wala kayong hiling. Papasada raw si Tatay Pasing kapag humupa na ang tubig sa kalye. Low tide na raw kasi sa bandang hapon. Sa lahat ng pag-aari ninyo, anong pinakamahalaga sa buhay nyo? Yan po ang tricycle ko po. Yung tricycle mo. Eh, kaso kinakain na ng kalawang. Ay, ala po tayo magagawa. Talaga pong ganun. Ganito ang lugar ninyo. Opo. Oo. Ay, kasi po, pagka kung hindi po riyan, paano kong mabubuhay? Habang naghihintay na humupa ang tubig, nilibot ako ni Tatay Pasing sa komunidad. Tay, mahangin ho lagi dito sa inyo? Mahangin? Hindi po, kailangan po may bagyo. Pag walang bagyo, anong malinsangan? Malisangan po. Pinuntahan namin ang dike na nasa likod lamang ng hilera ng mga bahay na ito. Itinayo ang dike noon lamang 1 taon na dapat sana ay solusyon sa kanilang problema. Anong sabi nila, makakapagpababa ng tubig? Ay, nakapagpalaki pa po, nakapagpagal kumatik. Nung walang dikit po, kanina pa ng tubig dito. Subalit, nang makita ko na, nang malapitan ang dike, Dahil mga community, mga kundi ganyan lang. Eh, ba't nila niligay yan dyan kung wala naman na itutulong? Ano pa na nga po makatulong, hindi pa tapos. Hindi pa tinapos. Hindi pa tinapos, putol-putol pa. Masabi lang na nilagyan ng dike. ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Shell Advance. Kaya ang naisip na solusyon ng pamahalaan sa problema ng mga barangay na pinabaha, magtayo ng dike. Ito yung bahagi ng dike na itinayo dito sa Sagrada Familia. Ang sinasabi ng mga taga rito, kabilang na rin si Mang Pasing, na imbis na makatulong ito sa lugar na ito kapag mataas ang level ng tubig, lalo pang nakasasama.